Ang tunay na hangganan ng Amerika ay hindi mga guhit sa mapa, kundi kung saan hindi namamatay ang mga ilaw. Tingnan mo ang mapa ng Estados Unidos. Malinis, maliwanag, maayos ang mga hangganan, at magkakumpol ang mga lungsod. Ngayon, ilagay mo sa dark mode, nawawala ang mga kulay, kumukupas ang mga hangganan at naglalaho ang mga estado sa dilim. Ang natitira na lang ay itim na espasyo at mga kumpol ng liwanag, siksik, magkakaugnay at tuloy-tuloy mula sa kalawakan. Hindi na mukhang 50 estado ang Amerika, parang iilang dambuhalang organismo na pumipintig at buhay, na pinaghiwalay ng itim na kawalan. Kapag in-zoom out mo, mapapansin mong madilim pa rin ang mga madidilim na parte, pero hindi namamatay ang mga maliwanag na bahagi. Ang mga kumikislap na kumpol ay hindi lang lungsod, mas malalaki pa, mga mega-rehiyon. 200 taon na tayong nakatutok sa Estados Unidos, pero ang totoo, hinati ng bansa ang sarili nito sa 11 magkaibang mega-rehiyon. Ang mga nagliliwanag na network na ito ay nagtatago ng malaking paglipat ng kapangyarihan na malapit ng burahin ang mga hangganan ng estado na kinalakihan mo. Ang mega-rehiyon ay hindi iisang lungsod, hindi rin ito suburban sprawl. Ito ay malawak at tuloy-tuloy na network ng lungsod, suburb at infrastruktura na kumikilos bilang iisang sistemang pang-ekonomiya. Sa isang mega-rehiyon, milyon-milyon ang namumuhay, nagtatrabaho at gumagalaw sa 12 lungsod na parang mga kapitbahayan ng iisang lugar. Pangunahing katangian nito ang integrasyon na makikita sa iisang pamilihan ng paggawa, transportasyon, supply chain, power grid, supply ng tubig at digital na infrastruktura. Maaaring nakatira ang isang tao sa isang lungsod, nagtatrabaho sa iba at umaasa sa serbisyong nasa buong rehiyon. Ang mga mega-rehiyon ay nabubuo kapag halos wala ng distansya, maikli ang biyahe at tuloy-tuloy ang komunikasyon. Dahan-dahang nagsasama ang dating magkakahiwalay na lungsod at tumitigil sa kompetisyon, nagtutulungan na sila ngayon. Ang pangunahing pagkakaiba, ang lungsod ay nagkokompetensya, samantalang ang mega-rehiyon ay nagtutulungan hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangangailangan. Kung titingnan mo ang mapa, makikita mong ang 11 zona ay sumasakop lamang ng maliit na bahagi ng lupaing Amerika, mas mababa pa sa 20%. Pero dito nakatira ang mahigit 70% ng populasyon. Sila rin ang lumilikha ng higit 75% ng yaman. Ito ang mga lugar na hindi kailanman namamatay ang mga ilaw. Ang mga zona na sumakop sa natitirang bahagi ng bansa. Kung hindi ka nakatira sa isa sa mga kumpol na ito ngayon, malamang na doon ka natitira pagsapit ng 2040. Nilalamon nila ang talento, pera at kapangyarihan ng bansa. Ang mga bakanteng lugar ay nagiging madilim na likuran. Tuloy-tuloy at agresibo ang paglago ng 11 rehiyong ito. Pinapalawak ang hangganan ng lawak ng isang urbanong lugar. Tingnan mo ang Hilagang Silangan. Halimbawa, isang 500 milyang kahabaan na tinatawag na Boss Wash. Isa itong napakalaking, kumikislap na daan na nagsisimula sa mga kagubatan ng Maine at hindi tumitigil hanggang sa umabot ito sa Hilagang Virginia. 53 milyong tao ang nagsisiksikan dito, mas marami pa kaysa populasyon ng Espanya. Ito ang pandaigdigang punong tanggapan para sa pera sa Wall Street at kapangyarihan sa DC. Pwede kang sumakay ng tren ng ilang oras at makikita mo pa rin ang matataas na gusali at hindi lang ito nag-iisa. Tumingin ka sa kanluran para makita ang pagbabago ng Great Lakes. Mula sa pagiging lumang sentro ng mga pabrika, naging malaking industrial na puso ng bansa. Pinagdurugtong nito ang Chicago, Detroit, Cleveland at Pittsburgh at konektado rin sa Ottawa, Montreal at Quebec City. Isa itong higanteng tumatawid sa hangganan ng industriyang gumagamit ng maraming tubig at pagpapadala. Pinapakita ng koneksyong ito sa Canada na di lang binabaliwala ng mega-region ang hangganan ng estado, pati na rin ng bansa. Malapit sa Pittsburgh, sumasayad na ang ilaw ng Great Lakes sa kanlurang Hilagang Silangan, simula ng isang malaking mega-region. Ang hilaga ay puno ng kasaysayan at siksikan, habang ang bagong timog at kanluran ay mabilis na umuunlad. Sobrang bilis ng pag-unlad ng mga lugar na ito na di na nasusundan ng mga mapa. Ang Texas Triangle ay binubuo ng mga dulo ng Dallas-Fort Worth, Houston at San Antonio na may Austin sa gitna. May higit 20 milyong tao dito at mabilis ang paglago kumpara sa karamihan ng ibang lugar. Parang sariling bansa ang Timog California sa loob ng estado. Makapangyarihang sentro ng aerospace, paglalakbay, enerhiya at computer chips sa tabi ng Pasipiko.
na lumampas na sa Hollywood. Gateway ito ng 25 milyong tao para sa pandaigdigang kalakalan mula hangganan ng San Diego hanggang LA at Santa Barbara. Umaabot ito pasilangan hanggang disyerto ng Nevada at Las Vegas. Ito ang pinakaabala na shipping gateway sa kanlurang hemisphere. Sapat ang dami ng kalakal sa mga pantalan para matustusan ang buong kontinente. Kung gusto mo pa ng ganitong talakayan sa mapa, pindutin ang subscribe button. Habang lumalaki ang mga mega region, dapat lumago rin ang channel na ito. Sa mas hilaga, ang Hilagang California ay naging sentro ng talino ng mundo, na nakasentro sa San Francisco Bay Area at umaabot hanggang Sacramento. Ito ang kabisera ng artificial intelligence at teknolohiya. Rehiyong kilala sa lapit ng mga talento, habang ang iba pang bahagi ng bansa ay bumubuo ng mga kadena ng pag-unlad na nag-uugnay sa iba't ibang industriya. Ang mga kadena na ito ay nagsisilbing parang safety net na tinitiyak na kung mahirapan ang isang lungsod, matutulungan ito ng iba na makabangon muli. Ang Florida Corridor ay isang kadena ng pag-unlad na nag-uugnay sa sentro ng pananalapi ng Miami, mga destinasyong turismo ng Orlando at teknolohiya ng kalawakan ng Atlantic Coast. Ang Piedmont Atlantic ang makina ng Bagong Timog, isang koridor ng pagbabangko at pananaliksik mula Atlanta, Charlotte hanggang Research Triangle sa Raleigh-Durham. Ang Gulf Coast ay isang sentro ng enerhiya at kemikal na mula Houston, dumadaan sa New Orleans hanggang Mobile. Ito ay mga mabilisang siklo ng aktibidad ng tao na hindi kailanman tumitigil sa paggalaw. Pero hindi ito bahagi ng isang engranding master plan. Hindi ito naisip noong dekada 50 bilang bahagi ng isang brainstorming sa boardroom. Isa itong magulo at natural na pagbabago na bunsod ng heograpiya, pera at patuloy na pangangailangan sa bilis. Para maintindihan kung paano tayo nakarating dito, dapat tingnan ang mga pangyayaring naglapit sa mga lungsod na ito. Noong 1700 at 90 ang ideya ng megarehiyon ay parang panaginip lang. Noong panahong iyon, hindi konektado ang mga lungsod, halos magkakahiwalay sila. Kung nakatira ka sa Philadelphia, parang nasa buwan na ang lungsod ng New York. Ang biyahe sa pagitan ng dalawa ay inaabot ng ilang araw ng matagtag na sakay sa karwahe sa maputik na mga daan. Ang unang megarehiyon ay hindi ipinanganak dahil sa politika, kundi dahil sa infrastruktura. Una ay ang tubig. Noong 1825 ang Erie Canal ay hindi lang naglipat ng butil, kundi ikinabit din ang kinabukasan ng lungsod ng New York sa Midwest. Dumating ang riles ng tren na nagpaikli ng biyahe mula ilang araw tungong ilang oras at pinag-isa ang mga rehiyon sa isang sistemang pang-ekonomiya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimula ang paglago ng mega-rehiyon nang dumating ang kotse. Dahil noong 1956 binuksan ng Federal Aid Highway Act ang 41,000 milya ng mga mabilisang kalsada at biglang lumago ang mga lugar sa pagitan. Bago ang interstate, nakatira ka kung saan ka nagtatrabaho. Pagkatapos, kumalat ang mga suburb, humaba ang biyahe sa trabaho at ang mga lungsod ay naging parang isang konektadong makina imbes na magkakahiwalay na sentro. Hindi lang pinaglapit ng mga imbensyong ito ang mga lungsod, ginawa rin silang magkakadepende. Kapag nangyari yon, hindi na hangganan kundi presyo na ang mahalaga. Ito ang nagdulot ng pananakop ng mga suburb. Habang umaalis ang mga tao sa masisikip na lungsod para maghanap ng bakuran, lumawak ang mga lungsod. Tingnan ang mapa ng Great Lakes o Hilagang Silangan. Simula noon, napuno na ng mga bahay, shopping mall, at gasolinahan ang dating bakanting espasyo sa pagitan ng Philadelphia at Trenton, pati na rin sa pagitan ng Chicago at Milwaukee. Ginawang mahahabang tuloy-tuloy na daanan ng highway ang mga rehiyong ito. Hindi na magkakahiwalay ang mga lungsod. Naging iisa na silang malabong linya na patuloy pang lumalawak. Nagkaisa ang Hilaga dahil sa mga highway, habang nagbago ang timog at kanluran dahil sa pagkaimbento ng air conditioning. Bago ang dekada 50, ang mga lugar tulad ng Phoenix, Miami at Houston ay panapanahon lang tinitirhan. Sobrang init, sobrang latian, o masyadong matindi ang klima para sa malalaking populasyon na naninirahan buong taon. Ang air conditioning ang naging dahilan ng malaking paglipat sa kasaysayan ng Estados Unidos. Kung walang kontrol sa temperatura, hindi sana nagkaroon ng makabagong timog. Milyon-milyong tao ang lumipat mula Great Lakes Rust Belt patungo sa Sun Belt, na nagdulot ng mabilis na paglago ng mga mega region gaya ng Texas Triangle, Florida Corridor at Arizona Sun Corridor. Ngayon, mas malaki ang pagbabagong dala ng digital na pagpapalawak. Mula sa commuter, naging mega worker na tayo dahil sa hybrid na trabaho na nagpapalawak ng work radius mula sa 30 milya
hanggang sa pagitan ng 100 at 150 milya. Simple lang ang resulta. Pwedeng tumira ang tao ng mas malayo, pero pera, trabaho, at buhay nila ay nakaangkla pa rin sa parehong regional na ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit mabilis lumalago ang mga bayan tulad ng Princeton, Texas, at mga labas ng Sacramento, California. Hinahatak sila ng mega region. Maaaring 2 oras ang layo ng tirahan ng software engineer mula Austin, pero sa Texas Triangle pa rin sila gumagastos at Austin Airport pa rin ang gamit nila. Bahagi pa rin sila ng regional na buhay na organismo. Dahil sa mga pagbabagong ito, ang 11 mega region ay naging parang higanteng economic vacuum. Hindi lang sila lumalago, kundi hinihigop din ang lifeblood ng bansa. Ang mga rehiyong ito ay konektado na parang kadena. Kapag naputol ang isa, apektado lahat. Ngunit mas malaki pa ang problema ngayon, ang brain drain loop. Mega region ang nag-aalok ng pinakamataas na sahod at networking. Lumilipat doon ang mahuhusay na kabataan mula rural na lugar. Sumusunod ang mga kumpanya dahil sa talento, kaya mas yumayaman ang mega region at mas marami pang talento ang nahihikayat. Ang 11 mega region ay matitibay na blok ng kapangyarihan ngayon. Self-sustaining na sila, pero kung ganito kalakas ang 11 mega region, kung may pera sila, teknolohiya, at kagustuhang lumawak, bakit hindi pa sila nagsanib? Bakit hindi tuloy-tuloy ang liwanag sa buong Estados Unidos? Mula New York hanggang San Francisco, may mga problemang kahit pera ay di kayang solusyonan. Tingnan natin ang Black Marble satellite image ng NASA. Sa pagitan ng 11 nagniningning na isla ng sangkatauhan, may malalawak na madidilim na puwang. Hindi lang bakante ang mga ito, kundi aktibong hadlang na hindi pwedeng pasukin ng paglago ng lungsod. Ang Front Range Mega Region na pinangungunahan ng Denver at Colorado Springs ay isa ngayon sa pinakamabilis lumagong lugar sa bansa. Maaasenso ito, makabago ang teknolohiya at lumalawak, pero sa kanluran nito ay naroon ang malaking mabatong likod ng Rockies. Kahit gaano karami ang pera sa Denver, hindi nito kayang patagin ang tuktok ng bundok. Dahil sa kakulangan ng patag na lupa at matitinding taglamig, hindi magdurugtong ang Front Range sa Cascadia o Hilagang California. Kalikasan mismo ang nagtakda ng hangganan sa California. Tinitiyak ng Rockies na ang kanluran ay nananatiling magkakahiwalay na outpost imbes na konektadong network. Isa pang hindi nakikitang hadlang ay ang Rain Cliff na nagsisimula sa ika-100 meridian. Kung titingnan mo ang mapa ng populasyon, may malinaw na patayong bangin na dumadaan mismo sa gitna ng bansa. Sa silangan ng linyang ito, mas maliwanag. Sa kanluran, mas madilim ang mapa. Dito tumitigil ang ulan. Tubig ang nag-iisang bagay na hindi mabubuhay ang lungsod kung wala, at sa kanluran, ito'y talagang kulang. Lahat ng nasa silangan ng linyang ito ay nakakakuha ng sapat na halumigmig mula sa Golpo ng Amerika, na dating tinatawag na Golpo ng Mexico, at mula sa Atlantiko para suportahan ang malalaking nagsisiksikang populasyon. Sa kanluran ng linyang ito ay High Plains. Kung walang multibilyong dolyar na proyekto sa tubig, hindi kakayanin ng lupa ang isang mega rehiyon. Maaari kang magmaneho ng 8 oras sa Nebraska o Kansas nang hindi makakita ng sapat na dami ng tao para tawaging mega. Sa timog kanluran, ang disyerto ay nagsisilbing bambang na pumipigil sa pagdikit ng mga sentro. Ang mega rehiyon ng Katimugang California at Arizona Sun Corridor ay magkalapit lang ng ilang daang milyang patag na lupa, pero ang mga iyon ay kabilang sa pinakamapanganib sa mundo. Ang mga disyertong Mojave at Sonoran ay nagsisilbing pisikal na panangga sa paglawak ng lungsod. Napakatindi ng init kaya nagiging mas mabisang hadlang ito kaysa anumang bakod. Balang araw, magkakaroon ng high-speed train dito, pero ginagawang imposible ng disyerto ang tuloy-tuloy na daan mula LA hanggang Phoenix. Ang kakulangan ng tubig ay nagsisilbing matibay na hadlang kung hanggang saan lang pwedeng lumawak ang mga rehiyong ito. Ang kabundukang Appalachian ay nagsisilbi namang mas maliit pero epektibong sagabal sa pag-unlad sa silangan. Di man kasing taas ng Rockies ang mga bundok dito, masukal ang lupain, makikitid ang lambak at magaspang ang lupa. Noong ika-18 siglo, pinigilan nila ang mga unang nanirahan. Ngayon, pinipigilan nila ang malawakang pag-uugnay. Sinisiksik ng lupa ang mga kalsada, linya ng kuryente at riles sa makikitid na daan. Ito ang dahilan kung bakit magkalapit man, hiwalay pa rin ang sentro ng pananalapi ng New York at sentro ng pagbabangko ng Charlotte. Ang mga bundok ay hadlang, nagpapabagal sa paggalaw ng tao at pumipigil na magsanib ang dalawang rehiyon bilang isang malaking superrehiyon sa silangang baybayin. Nariyan ang ilog Mississippi,
pangunahing daluyan ng kalakalan sa Amerika, pero malaking hadlang din. Ang bahaing kapatagan sa paligid ng ilog ay kabilang sa pinakamabunga sa mundo. Ang latian ng Mississippi Basin ay naghihiwalay sa Great Lakes at Piedmont Atlantic. Ang ilog ay nangangailangan ng sariling espasyo at natutunan na ng mga tao sa mahirap na paraan na huwag magtayo ng masyadong malapit. Ang kalikasan ay parang inilaan na talaga ang lupang ito para sa pagsasaka. Hindi pwedeng magtayo ng 50 palapag na gusali sa delta na lumulubog sa tubig kada 10 taon. Lumilikha ito ng natural na greenbelt na naghihiwalay sa industrial na hilaga at suburban na timog. Kung nasa Cascadia ka, hinuhubog ng Pasipiko at kagubatan ang buhay mo. Sa Texas Triangle, hinuhubog ito ng init at kapatagan. Bawat isla ay may sariling pag-iisip base sa lupang kinatatayuan. Hindi lang hadlang ang heograpiya sa pananakop, hinuhubog din nito ang personalidad ng bawat rehiyon. Pero paano kung maabot ng mega-rehiyon ang hangganan? Ang mga lungsod ay parang higanting magnet ng pera at talento. Ngunit, nagsisimula rin ito ng tahimik na digmaan na maaaring mag-iwan sa kalahati ng bansa. Naglalaban ang bawat mega-rehiyon para sa pinakamahalagang yaman sa mundo, ang talento ng tao. Laban ito para sa hinaharap. Gantimpala ang pinakamatalinong tao at pinakamakabagong ideya. Sa bagong mundo, kung di ka lumalago, ikaw ay kinakain. May madilim na bahagi ang pag-agaw na ito. Ang alok ng mas malaking entablado, venture capital at sahod ay mahirap tanggihan, lalo na ng pinakamagagaling. Kaya umaalis sila sa mga bayan at maliit na lungsod. Iniiwan nila ang mga komunidad na tumatanda, naghihirap at nawawalan ng mga taong kailangan para lutasin ang mga problema. Ipinapakita ng datos na 2 bilis ang Amerika. Dumadami ang populasyon sa mga mega-rehiyon habang ang mga lugar sa pagitan ay nahaharap sa terminal na krisis sa populasyon. Nagiging mapanirang siklo ito dahil pag-alis ng tao, sumusunod ang mga negosyo, lalong humihina ang lokal na ekonomiya. Dahil dito, maraming maliit na bayan ang nagdududa kung may kinabukasan pa sila o magiging ghost zone pa na lang. Ang paglago ng mga rehiyong tumatawid sa hangganan ng estado ay nagbunsod ng mega governance dahil ang ekonomiya ng mega region ay hindi alintana ang hangganan ng New Jersey at New York o Indiana at Illinois. Ang mga taong namumuno sa mga lugar na ito ay nagsisimula ng lampasan ang mga kabisera ng estado. Gumagawa sila ng super agreements para pamahalaan ang malalaking sistema tulad ng tubig, kuryente at transportasyon na bumubuhay sa rehiyon. Ipinapakita ng Regional Greenhouse Gas Initiative sa Hilagang Silangan kung paano nagkakaisa ang mga estado para pamahalaan ang carbon sa Boswash Corridor. Ganon din sa transportasyon. Sa Texas Triangle, isinusulong ng mga pribadong developer ang high-speed rail na mag-uugnay sa Dallas at Houston sa 90 minuto na nagbubuo ng isang ekonomikong unit at pinapabilis pa ng hybrid na trabaho ang pagbabagong ito. Dumarami ang lumilipat sa malalayong suburb pero konektado pa rin sa mega-regional na ekonomiya, kaya tumitibay ang pagkakakilanlan ng rehiyon. Mas pinipili ng mga tao na kinikilala ang sarili ayon sa kanilang cluster kaysa estado. Ngunit may mangyayaring pagbabago na magpapabalik sa milyon-milyon sa hilaga. Sa 2050 ang mga mapa ng ika-20 siglo ay magiging collectibles na lang. Makukumpleto na ang pag-takeover. Hindi na magiging isang bansa ang Amerika na may mga mega-region, kundi magiging isang bansa ito na binubuo ng 11 super-linked na mega-region na pinaghiwalay ng isang malawak at automated na service zone. Magtatayo ang teknolohiya ng mga high-speed na tulay sa mga puwang na dati ay naghihiwalay sa atin at nakikita na natin ang mga unang senyales nito. Ang high-speed na tren at mga self-driving na daanan ng transportasyon ay ginagawang isang high-speed na karanasan ang paglalakbay. Kapag mas mabilis ka nang makabiyahe mula sa tahimik na bahay sa disyerto papuntang boardroom sa Los Angeles kaysa sa biyahe mo sa lungsod, parang nagiging isang ekonomikong lugar na lang ang dalawang rehiyon. Ang paglaganap ng Everywhere AI ay nagpapalawak sa sentro ng mega-rehiyon papunta sa digital na mundo. Ngayon, may 2 antas ng heograpiya tayong nakikita. Baka nakatira ka sa maliit na bayan sa Appalachian Gap, pero kung ang digital na buhay mo ay nakaangkla sa Northeast Corridor, residente ka na ng mega-rehiyong iyon. Pinapadali ng digital na kontrol ang pagkuha ng trabaho sa buong kontinente nang hindi binabago o sinisira ang mga lugar. Marahil ang pinaka-nakagugulat na pagbabago sa mapa ng 2050 ay ang dakilang pagbaling sa hilaga. Sa isang siglo, ang kwento ng Amerika ay ang pagdayo sa timog at kanluran para sa araw.
Ngunit habang ang init sa Sunbelt ay umaabot sa antas na sinusubok ang mga infrastruktura at habang ang pagtaas ng tubig dagat ay nagbabanta sa mga baybayin ng Florida at Gulf Coast, nagsisimula na ang isang malaking pagbalik sa hilaga. Ang mega rehiyon ng Great Lakes ay tinuturing ngayong climate haven ng ika-21 siglo dahil sa may access ito sa 20% ng sariwang tubig sa ibabaw ng mundo. Tumataas din ang populasyon sa mga lungsod tulad ng Chicago, Detroit at Buffalo. Ngayon, nakatuon ito sa seguridad sa tubig. Sa 2050, posibleng muling maging pangunahing mega rehiyon ng bansa ang Great Lakes, ang hydropowerhouse ng nauuhaw na bansa. Habang natatapos ang takeover, gagawing high-tech service zones ang mga bakanting lugar sa 11 isla, hindi magiging tiwangwang na lupa ang mga ito. Sa halip, magiging automatikong tanawin ito ng self-driving na traktora, wind farm, at mga kagubatang sumisipsip ng carbon, ang makina ng mga mega rehiyon. Kakaunti lang ang titira roon, pero ito ang pinakabinabantayan at produktibong lupa sa mundo. Sa Black Marble Satellite View, sa 2050 ang 11 kumikislap na web ay mas maliwanag at mas konektado kaysa dati. Mawawala na ang halaga ng dating hangganan ng estado at di na ito makikita. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga rehiyonal na lupon na namamahala sa tubig, kuryente at datos ng mga isla. Hindi na mapa ng 50 estado ang Amerika. Ito ay 11 nagniningning na makina ng aktibidad ng tao mula dagat hanggang dagat. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana ay nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong video, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat, kita-kits sa susunod sa Mapak.